Hob ika-25 hanggang ika-27 kabanata. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Walang matuwid sa paningin ng Diyos. Inihayag ni Hob ang kapangyarihan ng Diyos. Ipinaliwanag ni Hob ang bahagi ng masama. Hob ika-25 kabanata. Walang matuwid sa paningin ng Diyos. Ito naman ang sagot ni Bildad na Suhita. Makapangyarihan ng Diyos dapat siyang igalang, naghaharing mapayapa sa buong sangkalangitan. Ang kanyang mga anghel ay hindi mabibilang, lahat ay nasisikatan ng kanyang kaliwanagan. Maaari bang maging matuwid ang tao sa paningin ng Diyos? Sa harapan ng may kapal, siya ba'y dalisay ng lubos? Para sa Diyos, ang buwan ay walang ningning, at ang mga bituin ay marumi sa kanyang tingin. Gaano pa ang tao na isa lamang hamak na uod? May halaga kaya siya sa paningin ng Diyos? Hob ika-26 na kabanata. Inihayag ni Hob ang kapangyarihan ng Diyos. Tumugon naman si Hob, malaking tulong ka sa akin na isang mahina. Sa palagay mo'y sumasaklolo ka sa akin na taong kawawa. Ang walang nalalaman ay iyo bang tinuruan, at ang tao bang hangal ay binigyan ng karunungan? Sino kayang makikinig sa sinasabi mo, at sino bang espiritu ang nag-udyok na sabihin ito? Ang sagot ni Bildad, sa takot ay nanginginig maging ang kalaliman. Ganoon din itong dagat at ang dooy naninirahan. Ang daigdig ng mga patay lantad sa mata ng Diyos, sa paningin niya ay walang maikukubling lubos. Ang kalawakan sa hilaga ay kanyang inilagay, ibinitin niya ang daigdig sa gitna ng kawalan. Ang tubig ay iniipon sa balumbon ng mga ulap, at pinipigil niya ito kahit na anong bigat. Ang buwang kabilugan sa ulap ay kanyang tinatakpan. Pinaghiwalay niya ang liwanag sa kadiliman ng bilog na guhit sa ibabaw ng karagatan. Mga haligi nitong langit ay nanginginig sa takot, nauuga na yayanig kapag sinaway ng Diyos. Sa kanyang kapangyarihan, pinatahimik niya ang dagat. Sa kanyang karunungan, pinuksa niya ang dambuhalang si Rahab. Sa pamamagitan ng hininga niya, ang langit ay umaaliwalas. Pinuksa ng kamay niya ang dambuhalang tumatakas. Maliit na bahagi lang ito ng kanyang kapangyarihan na hindi pa rin natin lubos na maunawaan. Sino kaya ang tatarok sa tunay niyang kadakilaan? Hob Kabanatang 27. Ipinaliwanag ni Hob ang bahagi ng masama. Muling tumugon si Hob, isinusumpa ko sa Diyos na sa akin nagkait ng katarungan, sa makapangyarihan Diyos na nagdulot sa akin ng kapaitan. Habang mayroon akong hininga na Diyos ang nagbibigay, ang labi ko'y walang bibig kasing kasinungalingan. Ang aking sasabihin ay pawang katotohanan. Hindi ko matatanggap na kayo ang may katwiran, igigiit hanggang kamatayan na ako'y walang kasalanan. Hindi ko isusuko ang aking katwiran, budhi ko'y malinis, di ako sinusumbatan. Parusahan nawa ang lahat ng saki lumalapastangan, ituring nawa silang lahat na makasalanan. Ang makasalanay mayroon pa bang pag-asa kapag binawi na ng Diyos ang buhay na taglay niya? Pagsapit ng kaguluhan, papakinggan kaya ng Diyos ang kanyang panawagan? Ito kaya ay mananalig sa makapangyarihan, at sa lahat ng araw Diyos ay tatawagan. Ang kalooban ng Diyos sa inyo'y sabihin, at aking ihahayag ang nais niyang gawin. Ang lahat ng ito'y inyo namang nalalaman, subalit ang salita ninyo'y pawang walang kabuluhan. Ang sagot ni Zophar, sa masama ay ganito ang inihanda ng Diyos, sa mararahas ay ito ang parusang ibubuhos. Magkakaanak sila ng marami ngunit mamamatay sa digmaan. Ang kanilang mga anak gutom ang mararanasan. Ang matitirang buhay sa salot mamamatay, ngunit kanilang mga byuda hindi sila tatangisan. Kahit siya ay makaipon ng malaking kayamanan o kaya ay magkaroon ng maraming kasuotan, isa man sa mga iyon ay di niya papakinabangan. Mapupunta sa matuwidan lahat niyang kayamanan. Sapot lamang ng gagamba ang katulad ng kanyang bahay, parang kubo lamang ng mga aliping bantay. Matutulog ang mayaman ngunit hanggang doon na lang. Pagmulat ng kanyang mata, ari-arian niya ay wala na. Mga kasawian ay parang bahang darating, tatangayin ng ipo-ipo pagsapit ng dilim. Matinding hanging silangan sa kanya ay tatangay,
tuluyan siyang mawawala at di na makikita. Patuloy siyang babayuhin ng walang pakundangan. Ang kapangyarihan nito'y sisikapin niyang matakasan. Sa bandang huli, hangin ay magagalak pagkat itong masama tuluyan ng bumagsak.